noong December 17, 2019. Kung gusto niyo mabasa ang buong post, pumunta kayo sa kanyang page. Actually, nirepost ko rin ito sa aking page. Okay? Ano yung sabi ni Fe Evangelista, masyado ka ng toxic. Ah, ganun ba? Masyado pala akong toxic eh. Eh di, i-block na lang kita. 'Di ba? Para hindi ka na matoxican, 'di ba? I'm very considerate. Those people who don't like me, I block them. So, gusto kong basahin ang love letter sa akin ni Thinking Pinoy noong December 17, 2019. Because I would like my resurrection video to be dedicated to RJ Nieto, Thinking Pinoy. Yan. So, binabati ko po ang mga kakatuniin pa lang. Hello, hello, hello. Ayan. Okay. So, ito ang kanyang love letter dated December 17, 2019 na kanyang pinost sa Thinking Pinoy page. Ang title ay Salamat para sa 3 taong, Kumaring Sas. At ito ang magandang quote sa love letter na ito. The problem is that neither Sas nor I are enablers. We don't tolerate what we clearly see as wrongdoing, even if it was done by political allies. Ang ganda, di ba? Ulitin-uli natin yun, RJ Nieto. Okay. The problem is that neither Sas nor I are enablers. We don't tolerate what we clearly see as wrongdoing, even if it was done by political allies. Sa madaling salita, ang sinabi ng ating mahal na makabayang Thinking Pinoy, eh, ang problema raw sa aming dalawa ay hindi raw kami mga enablers. Hindi raw kami nagtotolerate ng mga nakikita namin talagang wrongdoing. Even ito raw ay ginagawa ng mga political allies. Sabi pa ng ating mahal na makabayang Thinking Pinoy, pinapagalitan nga namin ni Sas ang isa't isa eh. Eh paano pa kaya ang iba? At ito na ang creme de la creme sa kanyang love letter. Ito na ang creme de la creme sa love letter ni Thinking Pinoy, RJ Nieto. Had Sas and I just played their game, we'd already been multimillionaires by now. But we did not, so we're not. So, anong ibig sabihin niya to? Ang ibig niya sabihin niya nito, kung hindi raw kami katulad ng mga iba na nagbablog for personal political game, kung nagbablog daw kami for personal political game, naging multimillionaire na raw kaming dalawa. Ang masasabi ko lang, Bex, I'm very happy that between the two of us, you became a multimillionaire. I hope that you enjoy it to the max. And I believe that all your followers were really rooting for you to be a multimillionaire for being a makabayan. Hindi ba? So, ayun lang po. Mahina pa ba? Hindi nyo pa ba naririnig? Hindi ko alam kung paano papalakasin ito. Ayan. Oh, pero naririnig nyo naman. Mahina lang naman. So, naririnig nyo pa. So, ayun lang po, no? So, this is the resurrection. This is resurrection. The resurrection. The resurrection of Gone Girl. Di ba yun ang tawag mo sa akin? RJ Nieto? Gone Girl. So, ibig sabihin, tama ako.
Isa ka nga sa nasa likod ng Black Ops na ito. But I'm going to give you credit for that, RJ Nieto. You were able to, um, you and your people were able to delete from Facebook my personal account. At ibig sabihin yan, pati ang aking Facebook Messenger. So, hindi ko na ma-access yung mga messages na pinadala mo sa akin noon. So, nothing will be incriminating. So, I'll give you credit for that. But, let me tell you this. At syempre, yung mga nagdidiwang sa Kongreso. Yung mga nagdidiwang po sa Kongreso, I really hope that you enjoyed your champagne. I really hope that you enjoyed your champagne and red wine or what have you, at kung ano man po ang inyong tinitake to celebrate a victory. I really hope that you enjoy that. Because tomorrow po, ang gagawin po natin ay kailangan po nating buhayin muli ang issue ng hindi mo pera yan. I-discuss po natin to ulit dahil hindi po nila ito nire-resolve. So, ibabalik po natin uli ang issue ng legalized corruption. The 3-decade legalized corruption in the House of Representatives and Senate. Hanggang hindi po nila pinapakinggan ang hiling ng mga Filipino taxpayers na magkaroon ng malinaw at maayos na public accounting ng pera ng taong bayan na ginagastos ng House of Representatives at Senate, hindi po tayo titigil. So, alam nyo naman po, um, ang resurrection, dapat ito ay ginagamit sa tama. At ano ang tamang paggamit ng resurrection? Kundi i-resurrect uli natin ang mga issues na kinaasaran nila. Ang issues ng korupsyon, ang issues ng legalized kupit sa Kongreso. Dahil kung hindi po natin i-resurrect ang issue na ito, ay wala pong magsasalita dito dahil lahat ay takot or nakikinabang sa legalized corruption ng Kongreso. So sabay-sabay po tayong sisigaw bukas habang po nating nire-resurrect ang issue na hashtag hindi mo pera yan. So once again, maraming salamat po sa naging concern at maraming salamat din po sa mga nagdiwang sa Malacanang, nagdiwang sa House of Representatives, nagdiwang sa Senate, sa aking pagkakawala sa Facebook, pero may nakalimutan po kayo mga Mars, mga akla, na hindi ninyo mapapatumba ang nag-aalab na damdamin ng mga taong gustong-gusto ng baguhin ang bulok na sistema. So, once again, ito po ang inyong favorite American colony traitor, Sasrogando Sasot, the resurrection version. Good night, everyone, and I'll see you tomorrow for the resurrection of the Hindi Mo Pera Yan campaign, even better, bolder, and bigger. Thank you so much at maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko pong kayo po ay gustong-gustong buhayin uli ang issue na ito at hindi po natin to tatantanan kahit ilang beses pa po na nila tayong ilibing dahil nakalimutan po nila na hindi po na ililibing ang mga DDS. Sila po ay patuloy na babangon mula sa hukay upang ibaon sa kumunoy ang mga taong mapamantala sa bayan. And RJ Nieto, friend, colleague, everything. I hope you enjoyed your champagne.